A blessed Sunday po sa ating lahat. Father Xavier Valbuena para sa dasal at pagninilay. And welcome to our Sunday Gospel Reflection. And today we celebrate Corpus Christi Sunday, the solemnity of the most holy body and blood of Christ. Kaya nga po sa ating pagninilay ngayong linggong ito, we focus on our appreciation of the Holy Eucharist, in which we partake and we receive the body and blood of Christ. At para sa atin, ang magiging katanungan is, ano ba ang banal na Eucharistia para sa ating lahat? Ano ba yung idinudulot nito sa atin? What is the Eucharist for us? And dalawa po ang pwede nating maging punto diyan, no? Unang-una is, we have to remember that Jesus is offering us His body as our food. And we have to remember, sa pang-araw-araw po nating buhay, napaka-basic ang food. Dahil kung walang pagkain, anong mangyayari sa atin? Mawawalan tayo ng lakas, mawawalan tayo ng gana, hindi natin magagawa yung mga dapat nating gawin kasi wala tayong lakas sa katawan. But ultimately, without food, we cannot survive. We cannot live without food. Bakit? Because food is what sustains us. Food is what nourishes us. Kaya nga nung sinabi ni Jesus, "This is my body as your food," sinasabi lang niya, without this food, you cannot live. Without this food, wala kang vitality, wala kang energy araw-araw. Well, you may be existing, no? But without this food that will nourish and sustain you, ultimately, you will be dead. Walang buhay sa iyo. Kahit na ikaw ay humihinga, nakakapagtrabaho ka naman, nagagawa mo, nagagampanan mo yung mga pang-araw-araw mong tungkulin, but without this food, there is no life in you. There is no vitality in you. Kaya yan ang una. Napaka-basic para kay Jesus. Sa tao, napakahalaga ang pagkain. Kung walang pagkain, wala kang buhay. Sa espiritual na pananaw, kung wala itong katawan ni Jesus na pagkain, wala ding buhay sa iyo. Pangalawang punto po diyan is the blood of Christ as our drink. At alam nyo, in the Bible, blood is a symbol of life. Kaya nga napakahalaga din sa pang-araw-araw nating buhay. Kung wala kang dugo, anong mangyayari sa'yo? Mamamatay ka. Because blood is equivalent to life. Without blood, you cannot survive. Kaya ito rin yung sinasabi ni Jesus when He is offering us His blood as our drink, He is offering Himself as our life. Iniaalay niya ang kanyang sarili bilang ating buhay. Dahil kung wala siya, wala din tayong buhay katulad ng isang taong walang dugo na walang buhay, ganyan din ang mangyayari sa atin without this blood as our drink that gives life to us. Kaya mga minamahal kong kapatid, ngayong araw na ito, sana ang panalangin ko para sa inyong lahat, maibalik ang appreciation po natin sa banal na Eucharistia because without this Eucharist, the body and blood of Christ, isa lang po ang katumbas niyan, walang buhay. Kaya nga po, yan ang panalangin ko sa inyo na sana maibalik ang appreciation po natin sa banal na Eucharistia. Bakit? Para sa nakararami, ang banal na Eucharistia ay parang mechanical na lang dahil linggo, kailangan mong magsimba, para ma-fulfill mo ang Sunday obligation mo, pumila ka sa komunyon at tanggapin mo ito.
Kumbaga, mechanical na lang because we have been used to attending masses. Pero yung deeper appreciation sa sarili natin, sa buhay natin, kung ano ang dulot ng Eucharistia sa atin, yun ang unti-unting nawawala. Kaya nga tignan ninyo, marami na ring mga kapatid natin na kung yayayain mo silang magsimba, sasabihin, kahit hindi na. Parang yung appreciation, unti-unti nang nawawala dahil nagiging mechanical na nga or worse, parang wala ng katuturan, wala ng silbi ang Eucharistia sa mga ibang tao. But this Corpus Christi Sunday, we are reminded of the essence and significance of the Eucharist in our everyday life. The body and blood of Christ, equivalent to life in us, life within us. Kaya nga po sinasabi natin, kung walang tinapay, kung walang pagkain, walang buhay. Kung walang dugo, wala ring buhay. Ganyan din po sa espiritual na buhay natin. Kung walang Jesus na tinapay ng buhay, tinapay na nagbibigay buhay, wala ding buhay sa atin. And finally, I would like to add ang isang napakagandang reflection po ngayong Corpus Christi. Merong napakagandang kasabihan sa Ingles na nagsasabing, you become what you eat. At sa ating pagninilay ngayong araw na ito, gamitin po natin ang kasabihang yan. You become what you eat. Ibig sabihin, you become the Eucharist you receive or you partake. Alam niyo po, napakagandang reflection, napakagandang paanyaya ito, no? Because it will show us kung ano ang idudulot o consequence ng Eucharistia sa pang-araw-araw nating buhay. Para hindi lang tuwing linggo po ang Eucharistia, hindi lang sa tuwing pumipila po tayo at tumatanggap ng banal na pakikinabang o komunyon, kundi ito ay pang-araw-araw because we become what we eat. At ano ba itong ibig sabihin nito? Unang-una, let us remember that the Holy Eucharist is a sacrament of love. Ang Eucharistia ay sakramento ng pag-ibig. Kaya if we become what we eat, it should also remind us that whenever we partake of the Eucharist, dapat lumalago din po tayo sa pag-ibig. We become more loving. We grow in love because we become what we eat. Ang problema, paano kung simba ka ng simba, kumunyon ka ng kumunyon, pero mas nagiging bitter ka naman, mas nagiging hateful ka, mas nagiging angry ka, at hindi ka lumalago sa pag-ibig. So you are not becoming what you eat. Kaya yan ang una. Let us always remember, if we truly become what we eat, and the Eucharist is a sacrament of love, then we should also grow in love. Pangalawa po diyan is, the Holy Eucharist is a sacrament of generosity and sharing. Kaya nga po sa Eucharistia, pinagpipira-piraso ang tinapay at ibinahagi ito. Because that is the Eucharist. It is a sacrament of generosity and sharing. Kaya nga tanungin din natin ang sarili natin, tayo pong nakikinabang, tayo rin ba ay nagiging mas generous? Mas nagbibigay ba tayo? Mas nagbabahagi ba tayo? Baka naman simba rin po tayo ng simba, komunyon po tayo ng komunyon, pero mas nagiging maramot tayo. Mas nagiging selfish tayo. Mas nagiging greedy tayo. In short, in contradiction ito sa banal na Eucharistiyang tinatanggap po natin. Kaya ito ang reminders po para sa atin whenever we partake of the Eucharist. Let us become what we eat. We become more loving, we grow in love, we become more generous, we grow in giving.
That is the Eucharist also for all of us. Kaya po sa ating pagninilay, meron din po tayong 2 questions for our reflection. At ang una po diyan is, how much do you appreciate the Eucharist in your everyday life? Or shall I say, na-appreciate mo pa ba ang banal na Eucharistia sa pang-araw-araw na buhay mo? And secondly is, what is the Eucharist to you? Ano ang significance, essence ng banal na Eucharistia para sa iyo? Muli, Father Xavier Valbuena para sa dasal at pagninilay. At alam niyo po, malapit na po nating maabot ang 1,000 subscribers. Kaya maraming salamat at lumalago at lumalaki po ang ating pamilya sa dasal at pagninilay. Kaya invite others to subscribe, or you may want to share our videos to your family and friends, and together we inspire. God bless us all.